Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Anthony Ronquillo. Shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay Alexa Arabia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, bilisan nyo. At ang lahat ng sundalo mula sa Elysium Gate ay sumunod sa likuran nila General Jimeno at General Loy patungo sa mansion ni Eunice. Oo, akala nila General Jimeno at General Loy na ang babae na tinutukoy ng envoy ay si Eunice. Ang hindi nila alam, si Eunice ay nakatakas na dahil sa tulong ni Lin. Mabilis na nagtungo ang mga ito sa mansion ni Eunice. At ang envoy ay hindi na sumunod. At ito ay nagpasya ng bumalik sa imperyo ng Elysium Gate. At samantala, sa labas ng mansion ni Lin, si General Furds ay nanginginig pa rin sa takot sa mga oras na ito. At si Lin ay nagsalita, "Ikaw, oras mo na para mamatay." Lumusab si Lin sa napakabilis na galaw kay General Furds. At si General Furds nang makita niya ang paglusob ni Lin, ito ay bumalik sa kanyang ulirat. At si Lin ay tinusok ang dibdib ni General Furds ng espada na hawak-hawak nito. At nang tatusok na ang espada ni Lin kay General Furds, agad itong kumilos ng mabilis. Ang espada ay tumama sa balikat ni General Furds at ito ay tumusok. Ang dugo ay lumabas sa balikat ni General Furds. At ito ay sobrang nasaktan. At si Lin ay nasa harapan ni General Furds sa mga oras na ito. At sinabi, "Talagang pinahihirapan mo pa ang iyong sarili. Nais mo pa talaga iwasan ang aking pag-atake," sabi ni Lin sa nakakatakot na tono. At si General Furds ay mabilis na nagmakaawa kay Lin. At ito ay lumuhad kay Lin. "Miss, patawarin niyo ako. Ako ay napag-utusan lamang ni Emperor Gwaine, ang aming emperor sa Westrington. Nais ko sana pagbigyan mo ako mabuhay," sabi ni General Furds. Oo, wala nang nagawa si General Furds sa lakas ni Lin. Kaya nagpasya na lamang itong magmakaawa. At sa mga oras na ito wala naman ibang nakakakita sa kanyang ginagawa. Si Lin sa mga oras na ito ay nakikita at naririnig ang pagmamakaawa ni General Furds. At si Lin ay nagsalita, "Naawa ka ba, nung pinagpapaslang nyo ang mga walang kalaban-laban na mga tao nasa loob ng mansion ni Miss Eunice? Ang mga kasambahay na halos walang ginawang masama sa tulad nyo, ay binawian nyo ng buhay ng walang kaawa-awa. Sa tingin mo ba mapapatawad kita sa iyong ginawa? Ang dapat sa iyo ay pugutan ng ulo at ang sinasabi mong emperor ay dapat mamatay," sabi ni Lin sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Furds, siya ay mas lumuhad at hinawakan ang binti ni Lin at sinabi, "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking nagawa sa lugar na ito. Lahat gagawin ko ang iyong nais. Buhayin mo lang ako," sabi ni General Furds sa naiyak na tono. At si Lin ay biglang umimik. "Ang katulad nyo sa mundo ng mga tao ay hindi na dapat binubuhay pa. Huli na ang lahat. Napatay nyo na ang mga walang kamalay-malay at walang sapat na kakayahan. Kaya magdasal ka na," sigaw ni Lin. Maya-maya, ang espada ay iniangat ni Lin at ito ay hinambalos sa leeg ni General Furds. At nang makita ito ni General Furds, ito ay nakapikit na lang at sumigaw. "Wag, maawa ka," sigaw ng malakas ni General Furds. Ang sigaw ay umalangaw sa buong lugar at sa hindi kalayuan narinig ito nila General Loy at General Jimeno. At nang natanong nila ang lugar kung nasaan ang mansion ni Eunice, sila ay sobrang nagulat. At si Lin sa mga oras na ito, ay tumama ang kanyang espada sa leeg ni General Furds. At ang ulo nito ay nahulog sa kanyang katawan. Labis ang pagkagulat nila General Jimeno at General Loy nang makita nila ang ginawa ni Lin.
At si General Roy ay sumigaw. Sino ka? At si General Roy ay nag-utos sa libo-libong sundalo ng Elysium Gate. Magmadali kayo. Palibutan nyo ang babae na iyan. At ang libo-libong sundalo mula sa Elysium Gate ay pinalibutan si Lin. Labis ang pagkakagulat nila General Roy at General Hameno. Dahil ang daan-daan sundalo ng Westrington ay nakakalat sa labas ng mansion ni Eunice na wala ng buhay. At nang marinig ni Lin ang sigaw ni General Roy, ito ay napatingin at ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay nakapalibot sa kanya. Nakita nila General Roy at General Hameno ang katawan ng babaeng nasa harapan nila ay punong-puno ng dugo ang pangangatawan nito. Anong lakas ang mayroon ang babae na ito? Siya ba ang may gawa ng lahat ng ito? Pinatay niya ang daang-daan sundalo mula sa Westrington. Sabi ni General Hameno sa kanyang isip. At maya-maya, sumigaw si General Roy. Hanapin niyo si Miss Eunice sa loob ng mansion. Kailangan makita niyo ito ng buhay. Sigaw ni General Roy. Nang marinig nito ng mga kasundaluhan. Ang iba ay mabilis na pumasok sa mansion upang hanapin si Eunice. At maya-maya sinabi ni General Roy. At ikaw babae ka, ano ang nangyari dito? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Sabi ni General Roy. Nang marinig ni Lin ang sinabi ni General Roy. Si Lin ay walang pasensya nagsalita. Kung sasabihin ko oo, ano na lang ang gagawin mo? Nais mo din bang mamatay tulad ng mga kasundaluhan na iyong nakikita? At hinawakan ni Lin ang ulo ni General Furds at sinabi. Tignan mo ang general na ito. Winasak nila ang lugar na ito. At pinagpapaslang ang mga walang kalaban-laban na mga kasambahay sa loob ng mansion. Kaya ito ang kanyang kabayaran sa lahat ng ginawa niya. Nang makita nila General Hameno at General Roy ang ulo ni General Furds. Sila ay medyo nakaramdam ng kaba. At nang maramdaman ng lahat ang tinataglay na lakas ng spiritual ni Lin, ay mas napagbigay gulat sa kanila. Ano? Ang lakas ng spiritual na tinataglay ng babaeng ito ay sobrang lakas. Saan ito nagmula na sekta? At sa aking pagkakainag, pinatay niya ang mga kasundaluhan mula sa Westrington dahil pinagpapatay ng mga ito ang mga tao nasa loob. Ang babae na ito ay hindi kalaban. Sabi ni General Hameno sa kanyang isip. At maya-maya, si General Roy ay nagalit nang marinig niya ang sinabi ni Lin. Anong sabi mo? Nais ko sumunod sa general na iyan. Huwag mo ako itulad sa general na iyan. At ang lakas ni General Roy ay lumabas sa kanyang katawan. Nilabas ni General Roy ang spiritual niyang tinataglay. Ang lakas nito ay sobrang lakas, nakatumbas ng lakas ni Lin ngayon, ngunit ang spiritual na nilabas ni Lin ngayon ay nasa 50% lamang. Nang maramdaman ni Lin ang lakas ni General Roy siya ay medyo nagulat. At mamulong. Tama nga siya, malayo nga ang lakas ng General Furds na ito sa kanya. Mukhang sa mga oras na ito ako ay mapapalaban ng sobra, sabi ni Lin. At maya-maya hinagis ni Lin ang ulo ni General Furds sa harap ni General Roy at sinabi. Kung nais mo ako subukan, maaari ka ng lubusab, sabi ni Lin. Nang marinig ito ni General Roy siya ay kikilos na. Ngunit ito ay pinigilan ni General Hameno. General Roy, huminahon ka. At si General Roy ay biglang napatigil at sinabi. Anong problema, General Hameno? Sabi ni General Roy sa galit na tono. Nang marinig ito ni General Hameno ito ay nagsalita ng kalmado. At sinabi, hindi natin kalaban ang babae na iyan. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang mga kasundaluhan ng Westrington ay kanyang pinagpapatay dahil sa ginawa nila pagpaslang sa mga kasambahay na nasa loob ng mansion. Nang marinig ito ni General Roy, medyo kumalmal ito, at si Lin ay nagsalita. Anong dahilan bakit hindi ka lumusab? Nang marinig ito ni General Hameno siya ay nagsalita. Miss, paumanhin sa inaasal ni General Roy. Nais ko lang malaman kung sino ka. At bakit mo nagawang paslangin ang mga kasundaluhan mula sa Westrington? Sabi ni General Hameno. At nang marinig ito ni Lin, siya ay nagsalita sa masungit na tono. Hindi mo na kailangan malaman pa ang aking pagkakilanlan. At kaya ko pinatay ang mga hangal na kasundaluhan na ito. Dahil, winasak nila ang mansion na pagmamay-ari ng kapatid ng aking nobyo. At pinatay nila ang mga walang kalaban-laban na mga kasambahay. Kaya kung nais nyo silang ipaghigantay dahil sila ay aking pinagpapaslang, maaari natin simulan ang labanan. Nang marinig ito nila General Roy at General Hameno,
Sila ay nagulat, at nagsalita ng sabay. Ano, kapatid ng iyong nobyo si Miss Eunice? Sa aming pagkakaalam walang pamilya si Miss Eunice at tinuturing lang niya na pamilya ang pamilyang Derby. Sila Sectmaster Ambrose at ang mga asawa ni Sectmaster Daryl. Paanong nagkaroon ng kapatid si Miss Eunice sabi nila General Roy at General Jimeno. At si General Jimeno ay nagsalita ulit. Kung ganon, sino ang tinutukoy mong nobyo ano ang kanyang pagkakilanlan? At nasaan ngayon si Miss Eunice? Nang marinig ito ni Lynn, siya ay hindi umimik, at pinunasan niya ang dugo sa kanyang muka. Nang panasan ni Lynn ang bumabalot na dugo sa kanyang buong muka. Lumabas ang tinataglay nitong ganda. At sila General Jimeno at General Roy ay namangha sa kagandahan ni Lynn. At si General Roy ay nagsalita. General Jimeno, ang ganda ng babae na ito. At sa tingin ko hindi ito isang tao. Ang kanyang kagandahan ay parang isang prinsesa ng ibang nilalang. Paano siya napunta sa mundo natin mga tao? Kaya pala ganon na lang ang lakas ng kanyang spiritual. Sabi ni General Roy. At si General Jimeno ay napansin din ito at mabilis na sumigaw. Lahat kayo, hamanay kayo ng dalawa, at huwag palibutan ang babaeng nasa harapan nyo. Nang marinig ito ng mga libo-libong sundalo, sila ay kumilos ng mabilis. At sa isang iglap, nawala ang mga sundalong nakapalibot kay Lynn. Mula sa Elysium Gate Sect. At ang mga ito ay naghanay sa dalawa. Nang makita ito ni Lynn siya ay nagsalita. Mukhang hindi ko kayo kaaway. At si Miss Eunice ay aking pinaalis kanina pa. Habang ako ay nakikipaglaban. Pinapunta ko siya sa lugar na sinasabi niyang pinuntahan ng aking nobyo. Na nakakatiyak siya na safe ang lugar na iyon. Sabi ni Lynn. Nang marinig ito ni General Roy at General Jimeno sila ay nakahinga ng maluwag. At ang mga kasundaluhan na naghahanap sa buong lugar ng mansion ni Eunice ay nagsilabasan na at sinabi. Mga general, hindi namin nakita si Miss Eunice sa loob. Sinaong na namin ang buong mansion. Na kahit ang kanyang katawan ay wala sa loob. Nang marinig ito nila General Roy at General Jimeno. Si General Jimeno ay nagsalita. Huwag na kayo mag-alala. Si Miss Eunice ay ligtas. Dahil sa tulong ng binibini na ito. At si General Jimeno ay biglang yumoko kay Lynn at sinabi. Salamat sa pagligtas kay Miss Eunice. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong ginawa. At ganun din si General Roy. Ang kaninang masungit na pag-uugali niya kay Lynn ay napalitan ng paggalang. At ang lahat ng kasundaluhan mula sa Elysium Gate ay nagsiyuko din at nagsabi ng sabay-sabay. Salamat binibini. Nang marinig ito ni Lynn. Siya ay nagsalita. Hindi nyo na kailangan maging magalang sa akin. Nais ko sana puntahan ang lugar na sinasabi ni Miss Eunice. Alam nyo ba ang lugar na kanyang tinutukoy? Nais ko makita din ang aking nobyo ngayon. Nang marinig ito ni General Jimeno. At General Roy. Sila ay napakamot ng ulo. At sinabi, Nako, binibini, hindi namin alam ang lugar na tinutukoy ni Miss Eunice. Ngunit maaari ka namin, dalan sa aming imperyo. Nakakatiyak ako na magtutungo roon si Miss Eunice. Upang sabihin sa aming pinuno ang nangyari sa kanyang mansion. Nang marinig ito ni Lynn, siya ay ngumiti at sinabi, Kung ganun salamat, ngunit nais ko muna maglinas ng katawan. Ang aking katawan ay punong-puno ng dugo ng mga walang kwentang mga sundalo na ito. Sabi ni Lynn, nang marinig ito nila, General Jimeno at General Roy. Sila ay, medyo napakamot ng ulo at nagsabi, ang pag-uugali ng babae na ito ay masyado din masungit. Sino kaya ang nobyo na kanyang tinutukoy? Sigurado ako ang tao na kanyang tinutukoy na kapatid ni Miss Eunice ay isang tao na galing sa ibang lugar ng mga ibang nilalang. Kaya ang babae na ito ay napadpad dito. Sabi ni General Jimeno sa kanyang sarili. At ito ay tumugon. Mag-aantay kami dito binibini. At si Lynn ay nagtungo sa loob. At mabilis na naglakad patungo sa kanyang silid na binigay ni Eunice. At habang ito ay naglalakad, si Lynn ay nagsalita. Nakakapagod ang gabi na ito. At Vin, bakit ka umalis sa aking tabi kanina? Ano ang kailangan mong gawin sa lugar na tinutukoy ni Miss Eunice? Sino ka ba talaga? At bakit ang iyong pamilya ay nagtataglay ng mga kasundaluhan? Lalo na ang mga kasundaluhan na nasa labas ng mansion na ito ngayon. At maya-maya, ito ay napalingon ulit kila General Jimeno at General Roy. At ito ay napatingin sa flag na hawak-hawak-hawak ng mga kasundaluhan. Laking gulat niya.
Nang makita niya ang simbolo ng Elysium Gate sect. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!